Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang aming hahatid na tiyak ay mapupulutan natin ng inspirasyon at pag-asa sa buhay. Kahit anong tanggi ko sa pagkaharap na kita, I will always say yes. Mahal ba kita o takot lang ako sa'yo? Narito ang kwentong pinamagatang, Destined to Love You, Sir. Kaya tunghayan na natin ang unang bahagi. Kinapa ni Christy ang baril na nakasukbit sa gawing likuran ng kanyang baywang at sinigurong naka-unlock iyon. Ano't ano man ang mangyari, dapat nakahanda siya. Sumilip siya mula sa pinagkukublihang poste na may mga pedestrian ng saglit na iyon sa malawak na kalye. Na makitang bakante ang daraanan, mabilis at tahimik niyang inakyat ang bakod ng bahay na may numerong 1764. Ito ang tirahan ng kanilang suspect sa may Quezon City. Ngayong gabi ay isinasagawa ang pinakamapanganib na stakeout na kanyang pinangunahan. Sanay na si Christy sa pressure at sa peligro, na perfect niya ang sinasabing call and calculated na kilos. Kaya nga siya may reputasyon bilang Iron Cupid, ang 25-year-old ice sniper, top graduate ng kanyang batch mula sa Philippine College of Criminology, at protege ng NBA trainer at kilalang weapon expert na si Major Suleiman San Diego. Hindi kasi pangkaraniwan ng kriminal na kanilang minamanmanan. Si Kier Magdayaw ay military turned mercenary, magaling sa explosives at hand combat, anak ng leader ng isa sa pinakamalaking drug cartel sa bansa at susi nila para matunton ang base ng grupo. Ayon sa investigasyon, malaki ang involvement nito sa mga illegal transactions ng grupo. Ito ang humaharap sa mga international drug dealers, pati na sa matataas na opisyal ng gobyerno na kanilang binabayaran para hindi sila maisuplong. Sa backdoor siya tumuloy. Naglabas si Christy ng mga kagamitan at sinungkit ng kandado. Pinihit ni ang doorknob at maingat na sumilip sa madilim na looban. Matapos tiyakin na wala ngang tao sa kabahayan, pumasok siya at saka muling inilak ang pinto. I'm in position, sabi niya sa maliit na mikroponong nakasabit sa lapel ng kanyang jacket. Okay, boses iyon ng kanyang partner mula sa loob ng isang surveillance van na nakaparada sa 5 kanto ang layo sa kanya. Wait for our signal. Copy. Aniya sa kahuminga ng malalim at saglit na pumikit, fighting the urge to throw up dahil sa sobrang nerbiyos. Kier Magdayaw to her was more than just a criminal under surveillance. Ito ay dati niyang kaibigan. No, hindi lang kaibigan. May nakaraan sila nito na nagsimula bilang katuparan ng mga pangarap at nauwi sa isang bangungot. Wala pa siyang minahal muli mula nang matapos ang kanilang relasyon. Halos 2 taon na ang nakakaraan. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga, saka nag-relax ng katawan para muling mag-focus sa naghihintay na trabaho. Iba nga lamang ang pinatunguhan ng isip niya. Bumalik iyon sa mga pangyayari 6 years ago. Graduating student siya bilang BS Criminology, major in Intelligence and Investigation. Ilan silang magkakabatch na dumayo sa shooting range ng PNP Academy sa Silang Cavite para mag-ensayo para sa nalalapit na practical exam na ibibigay ng kanilang commandant. Alam mo, mas bagay sa iyo maging archer. May nag-comment mula sa kanyang likuran. Nilingon niya ang pinanggalingan niyon at inaninag ang bagong dating. Matangkad sa karaniwan ng lalaki. Unang tumambad sa paningin niya ang makintab na dog tag na nakalapat sa malapad at maskuladong dibdib na balot ng puting t-shirt. Nakafatig pants ito na nakapaloob sa combat boots. Obviously, hindi ito estudyante roon. Inalis niya ang suot na protective visor at tumingala para makita ang mukha ng lalaki. Her breath got caught in her throat. The guy was more than good looking. He was unnervingly handsome. Parang artista o model. Hindi nga yata bagay rito ang suot na uniform o maging kadete sa military. Mas mai-imagine niya itong half-naked at naka-shorts habang naglalakad sa beach. Nagtaray si Christy bilang pambawi ng composure. Ano naman ang kinalaman sa akin ng archery? You'd make a deadly cupid. Pakpak na lamang ang kulang, tama na ang laki mo. Nakangiting sabi nito, noting her diminutive height. Kung ilang kupido ang isipin ng academics na ginagawa, maiisip niyang pinipick up siya nito.
Ngayon, naisip lang niya na nakakadiri ang sense of humor ng binata. Do you mind? Aniya rito bago ibinaling muli ang atensyon sa nire-reload na 45 caliber at naghanda upang muling magpaputok. Laking dismaya ni Christy nang mapansing hindi umalis sa kinatatayuan ng estranghero. May kailangan ka pa ba? Taas kilay niyang tanong habang hinahagod ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Wala naman, tugon nito bago sumandal casually sa divider. Natutuwa lang akong panoorin ka. Come to think of it. Muli nang makita niyang dumating kanina, natuwa ako sa'yo. Tumaas ang kilay niya. Ganun ba? Haba baka gusto mong magbayad ng cover charge dahil hindi po libre ang comedy act ko. Natawa ang lalaki. Hindi niya alam kung bakit pero napatalo ng puso niya sa tunog niyon at sa kislap ng mga mata ng kaharap. Your tongue is as sharp as your eye. Dapat yata ako mag-ingat. Anito, talaga, pairap na balik ni Christy. She took aim and fired. Mintis. Nadinig niya ang pagpalatak ng katabi. Excuse me, Mr. Mamang Presko. Muli niyang hinarap ito at nahuli itong umiiling. May exam ako bukas ng hapon. Kailangan kong mag-ensayo. Hindi ako natutulungan ng pangngisi-ngisi mo dyan. Sa katunayan, nakakagulo ka. So kung pwede lang, maghanap ka ng ibang pepestuhan at ibang pepestihin. Hindi niya na-realize na nakapamaywang na siya habang nagre-recite salita niyang yon. Tumawa muli ang lalaki. You're so amusing, you know that? Bakit hindi mo nalang aminin na affected ka sa presence ko? Of all the self-absorbed asses in this earth, bakit kaya siya ang napili ni Lord na pagkatuwaan ngayon at padalhan siya ng isang clown? Padabog niyang kinasa ang baril. Bumaling sa shooting target at sunod-sunod na nagpaputok. Nang maubos ang bala, isinukbit ni Christy ang baril sa holster na nakasabit sa bewang. Tinanggal ang visor at mufflers at pinindot ang isang button para ma-retrieve ang pinagtatama ang target mula sa layong 50 meters. She snatched it off the hook at pagharap muli sa binata, isinampal niya sa dibdib nito ang malapad na papel. Ini-imagine kung ikaw yung target ko. Singhal nito sabay walkout. Tiningnan nito ang binaril niya at saka tumawa ng malakas. Iisa at malaki ang butas na pinag-ubusan niya ng bala. Nasa gitna ng ulo pero hindi bullseye. Nang sumunod silang nagkita ay sa baluarte niya sa kolehiyo. Nasa tapat ito ng gate ng eskwelahan at nakikipagkwentuhan sa isang grupo ng mga babae mula sa lower batches. Nang mamataan siya ay bigla nitong nilayasan ng mga kausap para lapitan siya. Binibining Kupido, tawag nito sa kanya na hindi niya pinapansin. Naglakad lang siya habang patuloy itong sumusunod. Miss Ilagan, napatigil siya ngunit hindi agad humarap dito. How did you know her name? Gusto ko lang magpakilala ng mas formal. Bigla ka kasing nag-walk out nung isang araw Anito. At bakit naman? Sa palagay mo, magkaka-interes ako makilala ka? Kumilos siya paharap dito. Tingin mo ba gwapo ka sa suot? Napatigil siya nang tumambad sa paningin niya ang nakakaburdang pangalan ng uniforme nito. Lieutenant Care Magdayaw. OMG, could she just die? Napatayo tuloy siya ng tuwid at masama ang loob na sumaludo rito. Begging your pardon, sir. Muli nitong ipinakita ang nakakalusaw nitong ngiti. Bago sumagot, I will accept your apology kung papayag kang i-date kita for dinner sa graduation mo. Bawal tumanggi sa isang senior officer. At paano ka rin ba tatanggi sa mga matang ganoon kalagkit tumingin? Sir, yes sir. Nasabi na lamang ni Christy. Lalong lumawak ang ngiti nito. Very good. At ease. Sabi nito at iniwan na siya. In fairness sa binata, nanligaw ito. Halos araw-araw siyang pinapadalhan ng bulaklak. Tuwing hapon ay sinusundo siya. And by the time of her graduation came, he had charmed his way into her heart and she had fallen in love with him. Formal sila nag-anunsyo ng kanilang relasyon sa dinner party niya. Pagkatapos ay nag-apply si Christy sa National Bureau of Investigation. In 2 years, isa na siyang full-fledged special investigator at excited na humawak ng unang kaso na nataong isang buy-bust operation. Ayaw sanang ibigay sa kanyang kaso at inakalan niyang dahil sa baguhan siya. Pero maganda ang record niya sa training at matapos magpumilit, ay napagbigyan siya. Nang mabasa ang case brief, nalaman niya kung bakit gusto ng kanilang regional director na iba ang mai-assign iyon.
Pangalan ni Kier Magdayaw nakalista bilang pangunahing suspect sa likod ng isang malaking shipment ng cocaine at shabu. Pakaramdam ni Christy ay gumuho ang mundo niya noon. Kailan mo balak sabihin sa akin na anak ka ng isang drug lord? Asik niya na siguruhin niya sa tinitirang apartment ang nobyo. Nagliliyab ang mga mata niya sa galit kahit na natiling mahina yung boses niya. Ni hindi nito tinanggi ang akusasyon. I'm sorry. Kinakailangan kong itago sa iyo maraming bagay. Malalagay ka sa peligro kung alam mo. Kahit kalahati lang ng katotohanan, ayoko mawala ka sa akin. Mahal kita. Shut up. Sigaw niya. How dare you? Hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng pagmamahal. Niloko mo ako all these years. Marami akong hindi ipinagtapat pero hindi kita niloko nang mahalin kita, Christy. Please, just walk out of here bago ka pa mapahamak. Don't threaten me. Her voice had a dangerous edge into it. Christy, nagtangka itong lumapit kaya binunot niya ang kanyang baril at itinutok dito. Ayaw kitang pagtangkaan, pero kung kinakailangan hindi ako mag-aatubiling gamitin ito sa'yo. Angil niya. Tears streamed from her eyes and she blinked them back furiously. Tumitig lang ito. Sinusubukan timbangin ang bigat ng kanyang banta. Pagkuwan ay ngumiti lang si Kier ng mapait. Hindi mo sasaktan ng taong nagmamahal sa'yo at minamahal mo. Hindi ikaw ang minahal ko. Wala na ang minahal ko. Ikinasanay ang baril na nakatutok dito. Mamili ka. Tutulungan mo kami o papuputo ka na lamang kita. Umiling ito ng marahan. Nakita niyang iginala ng binata ang mga mata para maghanap ng paraan upang makatakas. Before she knew it, naitulak na nito ang mesa sa harap niya dahilan para ma-off balance siya. Saka patakbong lumabas ng apartment ang lalaki at humarurot palayo gamit ang isang motorsiklo. Sinubukan niyang humabol pero out of range na ang binata at useless kung magpuputukan pa sila. Binigyan siya ng personal security matapos ang insidenteng iyon dahil ayaw niyang tigilan ng pag-aaral sa kaso hanggat hindi niya nakakamit ng katotohanan. Ngayong gabi, iyon ang mangyayari. Sisiguraduhin niyon ni Christy. Palipad na ang shiny red balloon. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig ang boses ng kanilang kapitan sa suot na communication set. Translated in layman's terms ang ibig sabihin ng sinabi nito, may parating na ang kanilang hinihintay. Ikinabit niya ang silencer sa nguso ng baril bago iyon ikinasa. Narinig niyang nag-click ang doorknob. Nakitang pumasok ang lalaki. Binuksan ang ilaw at nang magliwanag, nagpakita siya rito. Hello. Kalmadong bati niya rito. Her gun arm at elbow height. Halatang nagulat ito pero madali ring nakabawi. Agent Ilagan, ano ginagawa mo dito? Naupo ito sa sofa at ipinatong ang dalawang paa sa center table. Iyon pa din. May kailangan akong malaman at kung masasagot mo ito ng tama, baka matulungan ka pa namin na manatiling buhay. Tumawa ang lalaki ng malakas. At kung hindi, sasabihin mo sa aking napapalibutan ng mga tauhan ng team mo ang perimeter ng bahay at handa silang paulan ng bala ang lugar na ito if I so much as make one false move. Pinagtaasan niya ito ng kilay. I am authorized to shoot you at any time for any reason. Really? Ibinaba nito ang mga paa sa sahig bago ipinatong ang dalawang siko sa magkabilang tuhod at tinitigan siya. Kung kaya mo akong paputukan, you've failed once before, remember? Tiningnan niya ito ng matalim. Huwag mo akong subukan. Muli itong tumawa ng malakas saka tumayo para tunguhin ang refrigerator. Kumuha ito ng isang lata ng San Miglite. Binuksan iyon at uminom bago muling nagsalita. Anong kailangan mong malaman? Kailan at saan darating ang cargo shipment ng illegal drugs na nanggagaling sa Nicaragua? Nagtibit ito ng balikat. Wala akong alam sa sinasabi mo. Saan ang base ng operations ng drug cartel? Christy, akala ko ba matindi ang intelligence ng ahensya? Bakit kailangan mo akong sumagot sa mga iyan? Naglabas ito ng isang pack ng Marlboro filters. He held it out to her then said, Oo nga pala, you don't smoke. May bisyo ka ba at all? Baka nakakalimutan mo. Ako ang dapat nagtatanong sa'yo. Nakataas sa isang kilay na aniya. Sinindihan nito ang isang stick. Humithit ng malalim at nagbuga ng usok. Wala akong may sasagot sa tanong mo, kaya kung wala na tayong pag-uusapan, makabubuti siguro kung aalis ka na. Uulitin ko, either sabihin mo sa akin ang detalye ng shipment o bigyan mo ako ng lead para matunto namin ang kuta ng kartel. Hinahamon mo ba ako? He stepped closer to where she stood intending to intimidate. She gave
A warning shot. Tinamaan iyon ng flat screen TV. Tumigil ito sa paglapit. Hindi ko uulitin yon kung ako sa'yo. Hinahamon mo ako? Balik ni Christy. This place is wired. Kapag nagkamali ka ng patama, sasabog ang buong lugar. Kasama ka. I'll take my chances. Sagutin mo yung tinatanong ko. Over my dead body. Kung iyon ang gusto mo, ibinalik niya sa pagkakatutok sa ulo nito ang armas. Ayaw mo magbago ng isip? Tumawa muli si Kerr nang malakas bago isinilid ang upos ng sigarilyo sa nakabakanteng lata ng beer. Tama na, Christy. Hindi bagay sa'yo. Tumayo ito. I need to go. Bahala ka na mag-lock up kung tapos ka na. Anito sa katinungo ang direksyon ng pintuan. Hinarangan niya ang binata pero ibinaba niya ang kamay na may hawak na baril. Saan ka pupunta? Hindi ka ba tinuruan ng malaking pagkakamali ang magbaba ng armas? Ilang saglit silang nagtitigan. Pagkatapos inapansin niya ang pag-flinch ng muscle sa kanang balikat nito. 2 baril ang pumutok. 1 bullet hit flash, the other hit a detonator. Isang malakas na pagsabog ang pumailan lang sa buong lugar na iyon.